panuno sa kanila na dapat silang mananahing lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagala. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos at gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka ba ako mainis at paparito niya? At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Let us read in the English version. One day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of that city came to him repeatedly, saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while. But finally he said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant requests. Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will he find on earth who have faith? Purihin natin, pasalamatan natin ang Panginoon sa ating brothers and sisters. Habang papalapit na po yung ating 30th anniversary, there is a mixed emotion. Mixed emotion kasi una, nakaka-excite kasi pagkatapos po ng pandemic ay ngayon lang tayo makakapag-celebrate ng parang malayang-malaya. No, hindi katulad ng last year anniversary natin. Hindi masyadong face-to-face pa. Naka-virtual lang po tayo. But at this time is para bagang sabik na sabik tayo, marami tayong excitement na gusto nating ma-catch up sa araw ng anniversary. Isang emotion pa ay yun nga, dahil sa lahat ng ginagawang ng preparation ng ating council members na nangangasiwa ng ating chapter is hanggang ngayon naghihintay tayo ng isang confirmation para sa venue. At sa mga visitors natin coming from Manila to Hong Kong, then transfer dito sa Macau. Tapos, alam naman natin pag ang occasion natin ay sumasabay ng New Year. Alam niyo po yun, ng Chinese New Year. Napakarami pong struggles. Kasi nga po, alam niyo na, yung mga booking ng
venues at saka hotel para sa visitors, tapos yung mga pagkain. Sa bagay, kaya naman natin tiisin kahit walang pagkain, pero hindi naman natin matitiis din yung ating mga bisita. Amen? Kaya, these two mixed emotions or our situation, condition right now is nagsisend na ito sa atin that we need our prayers together. Let's pray together. Because Diablo, alam niyo naman ang Diablo, ayaw niya talagang maibigay natin ang pinaka-the best sa Panginoon. Kaya gumagamit din siya ng mga obstacles, hindrances. But it is about us kung tayo po ay magpapakapekto o hihina, babagal, mag-slow down o madi-discourage. Nasa atin po yung mga kapatid. At ito po ang ating binuksan ngayon at binasa ko from Tagalog to English version para medyo malinaw ng konti. It's all about ang ating topic is the power of persevering prayer. Ang kapangyarihan ng matyagang panalangin. Persevering, matyaga yata or nagpupumilit, persevering, matyagang panalangin, kapangyarihan. Merong kapangyarihan doon sa porsigido, nagpupursigi, hindi pinanghihinaan, nanlalamig, at nagtsatsaga sa kanilang mga request, sa kanilang mga kahilingan. Mga kapatid, nagturo ang Panginoon dito sa atin, tinuturuan niya tayo na sabi niya po ay sa verse 1 kaagad. The verse 1 says, Jesus told His disciple a parable to show them or to teach them. Pati na rin tayo that they should always pray. Men, always pray tayo po yun and not give up or not to lose heart. Not give up. Huwag pong bumitaw, huwag pong sumuko. May kanta si Freddy Aguilar na ang sumusuko ay hindi nagwawagi. Ang bumibitaw ay hindi nagwawagi. Diba? Meron pong isang lalaki na siya po ay nag-garage sale. Nag-garage sale po siya. Lahat ng kanyang mga gadgets, magmula sa mga headphone, mga players, at mga sunglasses, wallet, etc. Nag-garage sale po siya. At may mga presyo-presyo po yung kanyang mga items sa kanyang garage. And then, meron pong isang item siya na napakamahal. Kaya sa tuwing nagtatanong ng mga bumibili, sapagkat napapansin ay ang mga nabibili lang yung mga hindi masyadong mahal at yung isa laging naiiwan dahil na mahal. Nagtanong ng isang customer, sabi niya, bakit po hindi po nabibili yan? Ilang beses na po kami bumabalik dito. Kasi naman po napakamahal. Tapos sabi ng lalaki na nag-garage sale, sabi niya, kaya yan mahal at napakamahal kasi napaka-effective. Napaka-effective yan, kaya mahal. Tinanong nung bumibili, sabi niya, ano po bang, ano po bang item yan, ano po bang product yan? Ang tawag ko dyan sa item na yan ay discouragement. Discouragement. Alam niyo po ba na ang discouragement is one of the tool of Satan for us to give up? Ano po? To give up.
Bakit po mahal? Kasi effective eh. Don't you know that discouragement is very effective? Mas madali tayong panghinaan kaysa lumakas eh. That is our nature. And Satan knows that one of our weaknesses, para tayo po ay mawala sa ating goal, sa purpose ng ating buhay, is discouragement. Ang dami pong pasok, intra pala. Ang dami pong pasok ng discouragement sa buhay natin. Pag hindi ka niya kaya sa buhay mo, sa sarili mo, papasok siya sa asawa. Pag mahina ka sa asawa mo, pwede ka nang bumigay. Pag ang asawa mo nag-El Shaddai din at matatag, papasok siya sa anak. Pero kung yung anak ninyo ay naniniwala sa El Shaddai, pag-El Shaddai natin na mahal tayo ng Panginoon, papasok siya sa biyanan. Kung ang biyanan ninyo ay naniniwala rin sa Panginoon sa El Shaddai at hindi niya kaya, papasok siya sa trabaho. Eh, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa trabaho. Well, kung okay ka naman sa trabaho, okay ka naman sa anak, sa pamilya, okay ka naman, papasok siya sa health. Kaya marami sa atin inuupo na. Ako po hindi halata, pero inuupo ko sa gabi. Hindi lang halata kasi hindi napapansin. Pero sa gabi inuupo ko sa gabi ko. Lord, mukhang inuupo na rin yata ako, Lord. Mukhang buti na lang malagong na yung lagundi sa terrace sa plato. Pag hindi siya, lagundi oregano pala. Pag alam niya na hindi niya kayang ibagsak sa karamdamang nararanasan natin, then papasok siya sa employer. Susundutin niya, kukurutin niya yung employer natin kahit alam natin okay naman relasyon natin, biglang magbubulat na lang tayo, nag-iba yung mood ng hangin sa ating napakaraming cycle sa buhay natin na makapasok ang discouragement. And the only solution in the Christian life para ma-overcome ang discouragement, ito po yung sinasabi ni Jesus, always. This is not seasonal, always. Sa sandaling na nakakaranas ka ng nahihirapan kang magdasal, sa sandaling nahihirapan kang magdasal, magbigay kahit ilang minuto, hindi naman concern ng Diyos sa mahaba eh. Ang concern ng Diyos sa atin is yung marunong kang mag-appreciate sa Kanya na siya yung buhay mo. Prayer is like breathing. When you stop breathing, you die. Tama? Ganun po ang ibig sabihin po doon. Always, ang gustong sabihin ni Jesus is, hindi naman yung 3 times a day, yung ibig sabihin, lagi kang nandoon na dumudulog sa Kanya, ay pagpapakita ng pagtitiwala. Ang dami na kasi sa buhay natin na pumapalpak tayo mga kapatid. Kaya karamihan sa palpak ng buhay natin, maybe hindi niya kalooban. O kahit nagpipray tayo, pinipilter kasi ng Diyos. Every time we pray, pag nagpipray tayo, sinasabi na hindi problema yung hinihingi natin. Ang problema lang, kasi pinipilter ni Lord, sinasabi ni Lord sa atin, pag nagpipray tayo, is that what you really need? Hingi ka kay Lord, sasabihin ni Lord, is that what you really need ba talaga? O meron ka pang hidden agenda? Parang gano'n. So, gano'n ang Panginoon. The power of perseverance prayer. Now, ginamit ni Jesus yung babaeng balo. Babaeng balo po. How the widow prevailed, paano pagtagumpayan ng babaeng balo over the wicked judge. Ang setting kasi, sa story niya, parable ni Jesus, meron daw pong sa isang syudad, meron isang babaeng balo
napunta ng punta sa judge at pagkatapos, meron ding judge na yung katangian ng judge, walang takot sa Diyos at walang ginagalang na kapwa-tao. So napakahirap nito. Hindi natatakot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Yun yung klase ng taong hihingian niya ng tulong. Meron siyang prayer. Meron siyang request. Saan? Doon sa judge. Hindi kasi minention ng Bible kung ano po yung problema ng babae. Pero mabigat. Kasi babalik-balik ba siya at pupunta pagtsatsagaan niya hanggat hindi siya pagbigyan at tulungan ng judge? Kung hindi yun importante. Noon kasi, ang mga ari-arian lang noon, wala namang iba kundi lupa lang naman eh. Lupa, mga sakahan, wala pa kasi mga material, mga appliances doon. Kaya para probably lupa o sakahan. Hindi sinabi kung anong problema ng babae, pero napakabigat yung problema niya. At napakarami ring obstacle at hindrances. But the story tells us that she overcome. At hindi gagamitin ni Jesus ang story na ito, itong parable na ito, kung hindi mahalaga ang panalangin. Napakahalaga, whether we like it or not, tugunin man tayo sa hindi, mahalaga pa rin yung lumalapit tayo sa Diyos kasi siya lang naman nakakaalam ng prayers natin. At siya rin ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Now, let us go on. First is, the widow continued to persevere in her request. Minsan tayo po ay umaatras, bumibitaw, nagbabago, o lumalayo kapag alam na natin na ang prayer request natin ay hindi agad binibigay ng Panginoon. Ang pagkasabi po kasi yan sa may verse 3, and there was a widow in that town who kept coming to him. Sa Tagalog po ang nakalagay, merong babaeng byuda na punta ng punta sa hukom para humingi ng tulong. Get justice for my adversary. Kept coming. Oh, this is sa Tagalog, punta ng punta. That's the word. The widow continued to persevere. Hindi niya makuha sa isang araw, babalikan niya sa susunod. Hindi niya nakuha sa isang linggo, babalikan niya sa ikalawang linggo. Hindi niya nakuha sa isang buwan, babalikan niya sa isang sunod na buwan. Hindi niya nakuha sa isang taon, babalikan niya sa 2025. Keep coming continually o punta ng punta. Mga kapatid, kung alam mo ang hihingan mo ng tulong ay masama, walang ginagalang na kapwa-tao at walang takot sa Diyos, palagay ko, hindi ka nababalik. Hindi ka nababalik. Sa atin nga, di ba, ang hirap minsan tumulong sa atin. Pag tayo-tayo at mga mahal natin sa buhay. May mga taong ganito katuwiran nila. O sabi ko, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kapatid mo, sa pinsan mo, sa kamag-anak mo, sila ang mas maalwan sa buhay. Ay, naku sis. Di bali na lang, sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Bakit? Kahit kapatid ko yan, kamag-anak ko yan, pag humingi ka, pag talikod mo, ang daming hindi ko tayo humingi ng tulong. Bakit? Nakaka-offend. Tama ba? Kaya tayo, kahit na kadugo mo, kahit close mo, kung alam mo naman yung ugali na tulungan ka nga, pagkatapos mo naman tulungan, pagtalikod mo, marami ka namang marinig. Parang hindi ka rin nasarapan doon sa binigay na tulong. Bakit? Masama. This is the kind of judge. But she never stopped to ask for help doon sa masamang. And in fact, being a widow is a problem na. Kasi nung panahon ni Jesus, ang mga babaeng balo at ang mga babae noon, they were secondary citizen. So hindi sila priority. Napakahirap. At pagkatapos, balo pa siya. Tingnan niyo po ang mga, bibigay ko po yung mga nakita kong obstacle, hindrances sa kanya. And in spite of this hindrances and obstacle, she continued. Sa atin po, isa lang, dalawang hindrances. Backslide na tayo, pero ito, hindi
tumigil at kuminto. Tingnan niyo po yung hindrances niya. First is, hindrances niya, she was a stranger. The widow is a stranger. Ibig sabihin, hindi po siya anak ng Diyos. Ginamit siya ni Jesus na halimbawa para sa atin, pero hindi siya anak ng Diyos. What is the difference to us? The widow is, he is a stranger, but tayo ay hindi stranger. We are God's children. Nakita niyo ba ang advantage natin sa Kanya? Ang advantage, yung babae, hindi po siya anak ng Diyos, pero ikaw at ako ay anak ng Diyos, kaya naman ka na. Nakakalungkot, kung sino pa yung mga anak ng Diyos, yun ang nangihina. Di ba? Anak ka ng Diyos eh. Pero kung anak ka ni Mang Pedro o ni Arlene Perla na nagtitinda ng kwek-kwek o banana chip doon sa kanto at hihingi ka ng napakalaking halaga, sasabihin siguro sa iyo ni Mang Pedro o ni Arlene Perla, ano ka ba naman sa hirap ng buhay ngayon? Pero kung anak ka ng Diyos, sasabihin mo sa Lord, ang bigat ko ng problema ko, napakalaki ko ng problema ko. Hindi sasabihin sa iyo ng Diyos, ano ka ba naman? Hindi ko kaya yung problema mo, ang laki-laki naman yan. Mga kapatid, this is our advantage. Another one, she had no access to judge. Wala siyang access eh. Noong panahon ni Jesus, mayroon na rin bribery. Kung may pera itong babaeng ito, maaaring yung assistant ng judge, pwede niyang i-under the table. Pakiibabaw naman yung aking doon kasi sa court, meron yung tinatawag na dock, yung parang crane. Kaya yung nakikita ninyo, may mga tumatagal na mga bilanggo sa bilangguan na kahit maliit lang ang kaso at ang nauuna, yung mga malalaking kaso pero may pera. Kasi pag ano yung nasa ibabaw ng crane, yun ang unang ililitis. Kaya natatagalan. Bakit? Walang padulas. The widow, she had no access because wala siyang pera at wala rin siyang kaibigan. In fact, during the time of Jesus, the woman has a little standing before the law. Pag ikaw ang aapila sa korte, hindi ka tatanggapin ng korte yung babae. Kailangan magsama ka ng asawa mo o kaibigan mo. Papakinggan ka na ng korte, tatakin, i-entertain ka na. Pero kung ikaw lang pupunta, hindi ka tatanggapin. Bakit? Hindi ganun priority sa kanilang babae. Yung pa lang, dapat nangihina na siya. Yung pa lang, dapat na-discourage na siya. Doon pa lang dapat, hihinto na siya. Hindi niya na itutuloy. Pero hindi sumuko. Another one, she had no friend at court to help to get her case. Wala siyang kaibigan. Saan siya hanap ng tulong? Wala nga siyang kaibigan. Kaya siya na lang mag-isa. Sigaw lang siya ng sigaw. Don't you know that we have a friend? Sabi ni Jesus sa John 15, hindi ko kayo tinuturing na alipin dahil yung alipin, hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong kaibigan. Bakit? Kasi pagkaibigan, sinasabi mo sikreto mo. Tama? Ganun ng Panginoon, kaibigan natin siya. Now, why we worry? Why we discourage if we have a friend like Jesus? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Siya continue. Tuloy-tuloy siya. Every time na mararamdaman mo na parang nangihina ka at parang nag-i-slow down ka at parang nawawalan ka na ng pag-asa. Pagpapakita na yun na yung presence ni Satan ay malakas na sa iyo. Pag alam ni Satan na meron kang persistent ka at nagpupursige ka, nagpapatuloy ka, kahit may problema ka, along the way, bibitaw na si Satan sa iyo. Bakit? Sabi ni Satan, dami ko nang ginawang binigay ng problema. Ayaw pa rin, ang kulit pa rin, atin pa rin ang atin.
mo, binitawan ko na, tinigilan ko na. Doon na lang ako sa kapitbahay niya at sa mga kaibigan niya, mas madaling kumagat. Nakikita niya, napapansin niyo? Minsan ganun lang ang ikot ng buhay. Diba? Dalawa lang yan eh. Sa mga kinukulit at makulit, dalawa lang yan. Either ikaw ang bumigay o siya ang bumigay. Tama ba? Ganun din yan sa pananampalataya natin pag challenge tayo ng demonyo. It's either ikaw ang bumigay o siya ang huminto. Diba? What is the tendency or natural reaction kapag hindi magandang dumarating sa buhay natin? Huminto tayo. Diba? Ganun ang nangyayari. So, ang diablo, gumagawa siya ng mga hindrances, obstacle. Pero ang Diyos ay gumagawa lang sa atin ng testing, mga kapatid. The second one is how the widow prevailed over the wicked judge. The second one is the widow wearied the wicked judge with her constant request. Sabi po ng Luke chapter 18 verse 5, the widow wearied the wicked judge with her constant request. Sabi ng Luke chapter 18 verse 5, yet because this widow troubles me, dahil ginagambala ako ng babaeng ito, I will avenge her. Sasagutin ko na, tutulungan ko na siya, lest her by continual coming, she weary me. Baka sa kapaparito niya, nagagambala ako, baka sa kapaparito niya, ay mainis pa ako sa kanya. Mga kapatid, the widow keeps bothering the wicked judge. He keeps bothering. Yung, sana ba ako? Ba't napabilis? And how did the judge respond to a widow's prayer? Ang ginagawa kasi ng babaeng ito is pinapakita niya sa judge na iniistorbo niya ang judge. Iniistorbo niya. Kaya sabi ng Bible, dyan sa may verse na yan dito sa may verse ng, sandali, nawala na. Sa may verse 5, sinabi, nawala yung verse ko. Hindi ko na ilagay, sorry. Dahil ginagambala niya ako, yung word na ginagambala. Tinignan ko sa English version, tinignan ko yung translation na kalagay is, she weary me. Yung word na weary, ay hindi katumbas yan ng salitang worry. Weary, yung parang sa past tense ng word is wore out. Yung parang na-burn out ka. Parang ang hirap sa Tagalog. Kahit hindi naman tayo English. Na-burn out ka o na-weary ka, mga kapatid. Pinanghinaan, nawala ng lakas, parang ganun po. Because the widow keeps bothering him, wearying him, mga kapatid. How did the judge respond? Una, he responds with, he was afraid the widow would weary him. Bibigay ko na nga, kasi lagi niya naman akong ginagambala, ini-istorbo. Tignan niyo po yung word na yan. Ang 40 po kasi noon, ang disenyo ng 40 noon, tolda lang, tolda. Hindi katulad ng mga 40 natin ngayon, naka-soundproof, naka-acoustic yun, naka-soundproof. Kahit mag-ingay doon sa loob, hindi maririnig sa labas kahit nagsisigawan ko ng aaway na sa loob ng paglilitis. Ang 40 noon, tolda lang. Pwedeng lumipat sa kabilang taon yung judge with ganyang assistant, tapos itatayo uli yung tolda. Dalawang room lang. Yung unang room, nandun yung assistant, siya ang tagatanggap, at pagkatapos, yung the last room ay yung judge. Sa tuwing, sabi ng Bible, punta yung babae
sumisigaw, "Hoy, lumabas ka dyan, tulungan mo ako, get justice from my adversary. Tulungan mo ako." Dahil wala siyang pera, walang kapatid, walang asawa, walang pambayad. Ang hinihingi niya, tulungan siya. Kaya po wicked judge siya kasi siguro gusto niya ng bribery. Hindi siya PAW, hindi siya member ng PAW. Gusto niya talaga may bayad. Ngayon, yung judge na ito, every time na siguro nagpapahinga na siya o nagre-relax na siya, saka naman dumarating ang babae, hindi na siya makapagpahinga. That's why he troubles me, lest he weary me. Ang ibig sabihin na pressure yung judge. Nasira yung rhythm niya, nasira yung routine niya. Siguro, kung mataba siya, nangayayat siya dahil sa kakaistorbo ng babae. Siguro, maglalans na siya, sisigaw na naman yung babae. "Oh, lumabas ka dyan, itong tanang yun." Natural, pag nagingay yung babae, nadidistract na siya, nawawala na siya sa voice niya. Kasi nga, sabi, he would weary me. That's why she afraid na takot siya. At binigay niya ang hinihingi ng babae. Alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ng Bible, itong word na weary. The widow keeps bothering the wicked judge. Ang ibig po sabihin, ba't di ko makagat na wala? Ang word na weary, na tinignan ko sa Bible dictionary, weary means to have one face blackened. Ano po ibig sabihin ng one face blackened? Black eye. Naku, imagine. Hindi mo ba ibibigay ang hinihingi ng nangungulit sa'yo kung ba-black ayan ka niya? Bigay mo na, kasi di mga black ayan na. Yun po ang ibig sabihin ng weary dito sa context na ito. And another one is to ruin the reputation. Nasira yung reputasyon ng judge. Kahit sino naman di ba? O kahit may kapitbahay kayong doktor, may kapitbahay kayong judge, kung meron namang babaeng maingay at punta ng punta, "Hoy, lumabas ka niya, walang hiya ka, kurap ka, gusto mo lang, in-entertain mo lang may pera, pag walang pera, ayaw mo tanggapin, nababayaran ka." Nasira yung reputasyon ng judge na ito. Baka binibisto siya ng babae, baka inaano siya, pinapahiya siya ng babae. So sa dalawang rason na ito, lest he would weary me, I will get justice. Bibigyan ko na siya ng tulong o katarungan, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Ibinigay ng judge yung hinihingi ng babae dahil sa kanyang pangalawang step natin, sa kanyang continue to persevere in her request. Ibinigay dahil sa siya ay nagagambala. Alam niyo po ba ang Diyos? Pag in-apply natin yung ginagawa ng babae sa Diyos, iwe-weary mo rin ng Diyos. Gagambalahin ko siya, istorbuhin ko siya, hindi ko siya pakatahimikin. Hindi sasabihin ng Diyos, "Hoy, huwag ganyan anak, pangit yan." In fact, ang gusto ng Diyos, ginagambala natin siya. Tayo naman hindi. Ayaw natin na nagagambala tayo. Bakit? May mga privacy tayo. Ang Diyos, wala na nga siyang privacy. Bakit? Imagine, ang dami-dami nating prayer partners. Lahat ng taga-Macau magdarasal. Magdarasal din yun nasa Europe, nasa London, sa Amerika, sa Japan, sa Australia. Paano makakapagpahinga ng Diyos? Hindi naman pwedeng sabihin ng Diyos, "Hoy, sandali lang mga taga-London, taga-USA, taga-Japan, Amerika, tumigil muna kayo, nalilito na ako. Macau muna, pakikinggan ko." Hindi naman pwedeng gano'n. Nakakagambala kayo. Nandito pa ako sa Macau, pinapakinggan ko sila. Mamaya na kayo, one at a time lang. Ang Diyos, hindi mo siya magagambala kahit sabay-sabay tayo. Binigay ng hukom ang request ng babae dahil
kami nagpapahinga, kailangan ng lakad mo. Nakatingkayat na ganyan. Kasi pag tumulog at naging sayo, nagpapahinga matanda, may pat-pat ka na. At pag may nag-uusap na bisita, huwag kang sabat ng sabat at daan ng daan sa gitna at huwag kang mag-iingay. Bakit? May pingot ka na. Yung lola ko, lumaki kasi ako sa lola ko at saka lola ko. Lumaki ako. Ang kurot ng lola ko dito sa singit. Yung malapit doon basta sa singit. Yung pag pinurot kang gano'n, kumakangat yun. Sumasama yung hita mo pag pinurot kang gano'n. Ganon ang kinalakihan ko ng mga lolo't lola. Sabi niya, bastos ka, wala kang modo, wala kang ganang, nakakagambala ka, wala kang respeto sa matatanda. Ganon. Ang Diyos, pag nagdarasal tayo, Lord, anong oras na? Alas 12. Kung minsan yung mga emergency sa buhay natin, ano yun tawag yung para magdasal ka. Lord, alas 3 na po, pero sorry po, alam ko nakakambala ito, pero kailangan tulong kasi nabibigatan ako, natatakot ako, gusto kong i-release sa inyo, tulungan niyo po ako. Hindi sasabihin ng Diyos, oy, alas 3 na papatulugin mo naman ako. Gusto ng Diyos, ginagambala natin siya. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa isang relasyon, anong gusto niyo? Yung kausap ka ng long distance o kausap ka ng katabi? Oo, kayo pumili. Mas masarap yung kausap ng katabi. Ang Diyos gusto niyang katabi natin siya. Namimiss tayo ng Diyos every Sunday. Amen? Namimiss niya tayo. Ganun yung longing ng Diyos sa atin. Ewan ko lang kung namimiss natin siya. Diba? Pero ang Diyos, ganun ang longing niya sa atin. Now, let me go on again. How did the judge respond to a widow's prayer? Yung una, because the widow, she continued to persevere in her prayer request, and the judge helped her case because the judge was afraid that she would bury him. And then, pangalawa, how did the respond of the widow's prayer? The judge helped the widows because of his impatience. Magkaiba po yung weary sa impatience. Naubusan na po siya ng pasensya. Hindi mo ba tayo pag naubusan ng pasensya bumibigay? Tama? Ganun ang judge, naubusan siya ng pasensya. Sabi ko, hindi ko na kaya ito, hindi niya na kaya, yung babae ito. Ibinigay niya lang. Ang Diyos, pag tumutugon sa prayer natin, hindi dahil naubusan siya ng pasensya. Napakahaba ng pasensya ng Diyos sa iyo. Amen? Napakahaba. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Pinagtsatsagaan niya tayo. Imagine ang Diyos, napakatsaga sa atin, pero pag ikaw sa dalangin mo, hindi ka nagsatsaga. Pagtsagaan ninyo. Ang asawa ninyo, hindi pa rin nagbabago. Pagtsagaan ninyo. Anak ninyo, hindi nagbabago. Pagtsagaan niyo, pagdasal niyo pa rin kahit na tumatagal. Ang Diyos nga, pinagtsatsagaan niya tayo. Ikaw pa kaya hindi makapagtsaga sa iba? Diba? Napansin mo ninyo yun? This is different from the judge. The judge here gave the request of the woman because he was impatient. Mga kapatid, lahat ng bagay dapat natin pagtsagaan. Lalo na sa dasal. Hindi tayo nagdarasal na ang gusto natin yung ating kagandang masusunod. It takes time. Bibilang ka pa ng ilang araw, ilang oras, ilang buwan, minsan taon. Hindi natin alam, but only God knows. Paano nga malalaman ng Diyos na matyaga ka? Kung lagi kang changeable, lagi kang nagda-down, di ba? Ibig sabihin, may power sa prayer Kung minsan ang Diyos, tinitesting niya tayo, siguro kaya matagal. Mga kapatid, bakit? Kasi gusto niyang matuto tayong maghintay at magtyaga. Kasi sa mundong ito, di ba, napapansin natin ang ating lifestyle, ang environment, ang culture, ay lahat halos puro makukuha mo na sa
Noon, ang pinakamabilis na communication noon is telegram. 2 to 3 days, marireceive mo na. Ngayon, dahil sa cellular phone, napakabilis. Pag-send mo, maliban lang na magkaroon ng traffic, makukuha mo kaagad ang message kahit sa mga fax. Di ba? Napakabilis. Noon, pag manliligaw ka, aabutin ng taon. Pag manliligaw ka para mapangasawa mo ang babae, o mapangasawa mo ka ng lalaki, magtsatsaga ka sa Bible 7 years. Noon, siyempre, aakyat ka, magsisibak ng kahoy, mag-iigib ng tubig, bago ka paliwanagan. Noong bata ako, alam niyo po, ang lola ko, pag bago kami maligo, ang lola ko, magpapaakyat ng nyog. Tapos yung nyog, bibiyakin. Tapos pupudpurin. Tapos pipigain. So, kakangata. Papipilahin kaming mga apo, kukuskusin yung nung pagdating ng mga 80s, 90s, lumabas na yung mga shampoo na may kuko. Hindi yung shampoo na merong may coconut, yung bugo! Tapos, binago, ginawang mga 3-in-1, di ba? Noon, ang tagal ng proseso bago ka mabugo. Sabi nga lang, di ba? Ngayon kasi puro instant eh. Noon, magtitimpla ka ng kape. Pagkakuha mo ng kape, ibibilad mo yung kape. Pagka matigas na, dried na yung kape, ipapagiling mo yung kape, pakukuluan mo, tapos ngayon, ang dami, 3-in-1. Andun na yung cream, yung milk, yung sugar, andun na, napakabilis. Napakabilis, napapansin niyo po, kahit sa mga pagkain natin na mga nakapak na, iinitin mo lang, guguntingin mo lang, ready na, napakabilis. Sa mga soup, napakabilis mga kapatid. Itong mga bagay na ito, ang nag-condition ng mind natin, kaya hindi tayo makapaghintay. Ang Diyos minsan instant din naman siya eh, pero kung minsan hindi siya nag-i-instant, you have to wait. Kailangan mo magtyaga. Ganun po ang ibig sabihin nun. Kaya ngayon, tayo, ang bilis natin mabugnot, ang bilis natin Bakit? Kasi yun ang na-condition sa atin. Maganda rin yung manual, may aral din doon, pero dahil ngayon, dahil panahon na ng technologies, lahat mabibilis sa pagbiyahe, ganyan. Kaya ang mindset natin, mabilis din, kailangan din. Pero sabi daw ng saying, kapag ang taong matulin, pag tinig ay malalim. Di ba? Totoo, di ba? Parang ganun ibig sabihin mo nun. Kaya, yan po ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Now, the last one, the third, panghuli. The widow, how the widow prevails over the wicked judge. Pangatlo and the last, the widow did not give up until her request was answered. Hindi sumuko, bumitaw hanggat hindi niya natatanggap ang kanyang request. Question. Yung bang hinihingi natin kahit na matagalan, kahit na mahirapan tayo, ipagkakaloob pa rin ng Diyos? Yes. At kung minsan yung ipagkakaloob ng Diyos sa atin ay hindi nangangahulugan, sakto doon sa hinihingi natin. Kung minsan, sasagutin ka niya, tutugunin ka niya kahit hindi yun sa inaasahan mo na yun ang hinihingi mo kasi ang duty lang natin, lumapit, manalangin at humingi. Ang Diyos naman ang tutugon ng mas mabuti sa atin. Hindi ang Diyos concerned sa hinihingi, sa laman ng prayer natin.
concerned din ang Diyos sa magiging epekto nito sa atin. Parang ganun eh. Diba? Halimbawa, kayong parents, hindi kayo magbibigay sa hinihingi ng anak ninyo na makakasama sa anak ninyo. Ganun ang Diyos. Pwede niyang palitan. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin tatanggapin. Ang lamang kasi ng Diyos sa lahat ganito. Alam ng Diyos yung hinihingi mo sa Kanya, pero yung alam ng Diyos na ibibigay niyang mabuti sa iyo, hindi mo alam. Ang nasa isip natin, yung tama at magpapakabuti sa atin, yun ang nasa isip natin. Pero mas lamang ang Diyos yun ang nasa isip mo, makakabuti sa iyo. Pero ang nasa isip ng Diyos na hindi mo alam, na alam niya na hindi makakabuti sa iyo. Pero alam mo na mabuti sa iyo. Paano mo malalaman na yung sagot ng Diyos at tugon sa dasal mo ay galing sa Diyos at kalooban ng Diyos? Una, magbibigay muna sa iyo ng kapayapaan. Dapat pag-answered prayer ka na, dapat may peace of mind ka na. Pero kung naguguluhan ka pa rin, pero nandiyan na naguguluhan ka pa rin, baka hindi yan ang talagang gusto ng Diyos sa'yo. Pangalawa, masaya ka. Nakuha mo ba, pero ba't ganun, nandito na? Tinugon na ako, di pa rin ako masaya. Baka hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kasi pag galing sa Diyos, galing sa Kanya, sagot niya, hindi pwedeng wala yung peace of mind and joy. Kasama lagi yun Bibigyan lang din kita at hindi ka sasaya, hindi ka makakatulog, lagi kang takot, mabuti pa wag na lang kitang bigyan. Tama? Ganyan ang concern ng Diyos. The widow did not give up until her request was answered. First, this woman is driving me crazy, sabi ng judge. I'm going to see that she gets justice. Tutugunin ko ang kahilingan niya, ibibigay ko yung katarungan sa kaso niya. She is wearing me with her constant request, and that is the third step. And she did not give up until her request answered. Hindi sumuko, mga kapatid. Now, Jesus said, God answers our prayers if we don't give up. Believe me, sasagot pa rin ang Diyos. Sinabi ko na sa inyo, kung sumagot man siya, huwag sana tayong madi-discourage kasi siya lang naman nakakalam ng mabuti para sa atin. Pero sasagot pa rin siya. Alamin niyo, bakit ganun, Lord? Ang hinihingi ko, boyfriend, asawa, bakit ang ibinigay mo sa akin, trabaho? Diba? Mag-isip na kayo, bakit trabaho? Hindi boyfriend at asawa. Pabalik ka rin ko naman. Lord, ganun. Ang hinihingi ko sa inyo, Lord, trabaho. Okay naman ako sa resume ko. Okay naman ako. Competent naman ako. May skill naman ako. May experience naman ako. Bakit naman ang binigay niyo naman sa akin asawa? Di ba? Mag-iisip din kayo, di ba? Lord, bigyan niyo po ako ng mabait at generous na employer. Hindi generous at mabait na employer binigay sa iyo. Ang binigay sa iyo, suplado, matangkay, at saka terror. Di ba? Minsan, hindi rin natin maintindihan Ang Diyos sumasagot, kaya nga lang yung sagot niya sa atin ay laging ikabubuti natin. She never give up. May maganda akong nakitang ilustrasyon sa Bible about sabi ng verse 7 po yan hindi po yan 17. Ang text natin, Luke 18, verse 7. And will not God give justice? Hindi ba ipagkakaloob ng Diyos ang katarungan o answered, sagot sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal yon? Is there a delay here? Yes. Though it seems to be taking a long time, though it bears long with them. Yung pong ibig sabihin po niya.
Yung prayer natin, hinihingi natin, ibibigay rin naman ng Diyos kung hindi tayo susuko, bagamat nagtitagal yun, araw-gabi. Ibig sabihin, may sagot pa rin ng Diyos kahit nagtatagal, kasi siya nga lang nakakaalam ng tamang mabuti. If we do not give up, paano ngayon? Let's say, inilabas mo na lahat ng lakas mo, ganyan. Sabi mo, Lord, isang taon na po ngayon. Parang, ayaw ko. Hindi, bumitaw ka sa El Shaddai, bumitaw ka. The following Sunday, ready na ang Lord. Sabi niya, alam ko dito lang nakaupo. Wala, siguro, bibigyan ka pa ng chance. Siguro, busy lang at may emergency or naasikaso. Siguro, abang ako na lang sa next Sunday. Wala pa rin. Minsan, yung alam mo, isang step na lang, isang aabutin mo na lang, tapos doon ka pa, doon ka pa sumuko at bumitaw. Di ba yung ganun? One step na lang. Paano mo malalaman? Kasi kung hindi ka give up, kung hindi ka bibitaw, kaya huwag niyong bitawan lahat ng panalangin ninyo dahil kahit tumagal yun, sasagot ang Diyos. Sasagot mo. I remember this, one of the good example illustration. I-demo ko sa inyo. Si Jacob, kilala natin si Jacob, di ba? Magkapatid yan sila ni Esau, anak ni Abraham, si Isaac. Yun na si Jacob na. Tinitrace ko lang. Sabi ng Genesis 32, 22, 28, story niya po ito. Nang makatagpo niya ang Diyos sa lugar ng Bethel. Jacob wrestles with God. Nakipagbulong siya, nakipag-wrestling siya sa Diyos. Bago mo siya pagpalain ng Diyos, ang haba ng journey niya, tumakas kasi siya. Alam niyo po ba ang kaso ni Jacob? Tumakas siya kasi dinaya niya yung kuya Esau niya. Doon sa birthright, sa blessing ng father nila, ng paglilipat ng blessing ng Diyos. Si Esau, medyo mabalahibo at amoy, tupa. Ang ginawa, nakipag-unay man yung nanay. Kasi yung nanay kami sa bunso. Hindi dun sa panganay, sa bunso, ang type ng nanay. Ang type ng tatay, yung panganay. Ang ginawa niya, anak, magpahid ka, maglagay ka ng balahibo sa skin mo kasi matanda na si Jacob at malabo ng mata. Lagay mo yan, tapos magpahid ka ng yung langsa ng tupa ng hayop. Lapit ka kay daddy mo at hingin mo yung blessing. Sabi ni Jacob, sino ka? Si Esau po. Halika nga dito. Sinalat niya. Mukhang mabalahibo pero yung boses, hindi naman Esau. Ako po ito, tatay. Ako po ito. Inamoy. Amoy hayop. Hayop ka nga. Joke lang. Ito nga si Esau. Binigay niya yung blessings. Pagkatapos ng ilang oras, dumating si Esau, humihingi ng blessing. Naku, nadaya ako ng kapatid mo. Yung palang ibig sabihin ng pangalan Jacob. The name Jacob, ang ibig sabihin, sabi sa kanya, babalikan ko muna dito, sa baba muna ako. The name Jacob means schemer. Schemer or scammer. Tumatawa kayo. Ang pag sinabing schemer is mapaggawa ng masama. Mapanira, schemer. Related siguro yung word na scammer kasi yung scammer naninira pa rin ng mabuting approach pero sa dulo dadayain kang scammer. Yun ang ibig sabihin po ng Jacob na name. Pangalawa is deceiver. Yan, sakto na yan, mandaraya. Balik tayo doon sa verse na sinabi ko kanina. Sabi dyan sa verse 27, habang natulog po
siya doon sa lugar ng Bethel na yon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos. Ang ginawa niya na makita niya ang anghel ng Diyos, sinunggaban niya ngayon. Sabi niya, nakipag-wrestling na siya, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako beblessingan, hindi mo ako babasbasan. Sabi ng Diyos sa kanya, what is your name? Anong pangalan mo? Tinitest siya ng Diyos sa pamagitan ng anghel kung anong pangalan mo kasi alam niya pangalan niya, mandurugas, mandaraya, scammer siya. Anong pangalan mo? Sabi niya, your name is, sabi niya, Jacob po. Ang ibig sabihin nun, isa po mandaraya, scammer po ako. Ang dami kong dinugas, ang dami kong niloko. Okay, sige. Total, umamin ka na sa akin kung anong pangalan mo. Ngayon, hindi na Jacob pangalan mo, kundi Israel. Nababasa niyo po dyan? Yan ha. Israel na. Yung salitang Israel, ang ibig sabihin po noon ay one wrestles with God. Isang nakipagbuno, nakipag-wrestling, nakipagpunyagi, nakipagbrasuhan sa Diyos. Or God's tribes. Pag sinabing tribes, ibig sabihin, Diyos na nagpursige. Pagpupursige, yan pong ibig sabihin ng Israel. Actually, sabi ng anghel, sa story na yan, aabuti na sila ng madaling araw. Ang anghel ayaw makita ng iba. Bago dumating ang araw, sumikat ang araw, gusto niyang bitawan na siya ni Jacob. Ang ginawa ng anghel, hinampas siya sa tadyang. Hinampas. Masakit at halos mabalian siya nang hinampas siya ng anghel. Sabi niya, hindi talaga kita bibitawan hanggat hindi mo papalitan yung pangalan ko at hindi mo ako i-bless. Sabi ng anghel, sige naman, kulit mo talaga. Ang kulit mo? Sige, i-bless na kita. Papalitan ko ng pangalan mo, i-bless kita. Bitawan mo lang ako. Ngayon, hindi na Jacob pangalan mo, kundi Israel na. Kaya pinagpala ng Diyos si Jacob kasi hindi siya nagpakawat, nagpursige siya, hindi siya gumibab, hindi siya sumuko. You want a blessing? Don't give up. Gusto mo pala ng blessing? That's why God blessed Jacob because don't give up. He did not give up. Hindi siya bumitaw sa buko. Gusto mo pala ng blessing? Pagpalain niyo po. Pagpalain niyo po, Lord. Gusto mo palang pagpalain ka? Bakit ka bitaw ng bitaw? Bakit ka atras ng atras? Bakit ka lumalayo? Gusto mo palang pagpalain ka. Kung gusto mo pagpalain ka, tumabi ka na tumabi sa Diyos. Amen? Ano na yung isipin ko all things are parallel in this world. Pag tumabi ka sa kalabaw na maputi, mabubutikan ka. Pag tumabi ka, pumunta ka sa kusina, tumabi ka sa mga kawali at kandereng maiitim sa plat, maiitiman ka. Pag tumabi ka sa mga marites, mamamarites ka. Pag tumabi ka sa mga pinagpapauto ng Diyos, mahahawaan ka, pagpapalain ka. Ano yung ibig sabihin? Tabihan si Brother Mike. Pag hindi transfer sa iyo yung blessing ni Brother Mike. All things are parallel. What happens in the physical world, it also happens in the spiritual world. Huwag kang tumabi sa mga mapagduda. Huwag kang tumabi sa mga mapaghinala. Huwag kang tumabi sa mga discouraged. Bakit? Huwag kang tumabi sa mga malulungkot. Huwag ka rin tumabi sa mga mayayabang. Ang tabihan mo, pinagpapala ng Diyos. Amen. Don't give up. Amen? Mga kapatid, how did God answer our prayers? Paano nga ba sinasagot ng Diyos ang ating dalangin? For His glory and for our good. Eto na. Konti na lang po. Konti na lang. Sinagot ng judge hinihingi ng babae kasi nagagambala siya, nagubusan na siya ng lakas, hindi siya makapagpahinga. Tapos, na-impatient siya. Ito, for our good.
Pag nananalangin tayo sa Diyos at sinasagot niya tayo, tandaan niyo to, hindi niya pwedeng ihiwalay ang karangalan ng pangalan niya. Hindi pwede. Kung tinugon ka ng Diyos sa iyong panalangin, hindi pwedeng kakakabit yung kanyang karangalan. Kaya pala pag tinutugon tayo ng Diyos, nagpapatotoo tayo, mga kapatid, alam niyo po ba, dumaan ako sa mabigat na problema at pagsubok, purihin ang Diyos, nagtagumpay ako. O kaya ka tinugon ng Diyos para maparangalan ng kanyang pangalan. Hindi lang kanyang pangalan, para rin sa kabutihan natin. Ang Diyos, pag sinasagot niya saan, for our good. For His glory and for good. Tingnan nyo, minsan pag nagdasal tayo, gusto nating manukwalahin, kontrolin ng Diyos eh. Yung Lord's Prayer, Our Father in heaven, hallowed be your name. My kingdom come and my will be done. Kung ganun, dapat for glory. Sa Kanya, Lord, gusto ko pag sinagot mo ako yung mabibless ka, yung kasama yung pangalan mo kapag sinero ko, pag winento ko, ikaw yung bida. Romans 8, verse John 5:14. This is the confidence we have. Ano yung confidence na yan? Sabi dyan, we have in approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us. Saan daw siya sumasagot? Pag-ayon sa kanyang kalooban, nakakabit yung kanyang kaluwalhatian at para rin sa ating ikabubuti. Hindi ihiwalay ng Diyos pag answered prayer tayo ang kanyang karangalan. Hallelujah! God! How did God answer? Because we are His chosen. Yung bang sinabi dyan, Luke 18 verse 17, hindi ba ay pagkakaloon ng Diyos ang hinihiling ng kanyang mga anak o araw-gabi dahil sila ay kanyang pinili, chosen? Will not God bring about justice for His chosen one who cry to Him day and night? Actually, kaya ka sinasagot ng Diyos kasi pinili ka niya eh. Yun ang reason doon. Ang tawag doon, favor. Tinawag ka niya, pinili ka niya, kaya hindi ka niya makakalimutan. We are God's chosen people. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sometimes God delays our prayers. Minsan delay lang talaga, pero pag sumagot naman siya, darating pa rin. Pag nadidelay ang prayers natin, mga kapatid, and we know that all things God works together for our good. Dinidelay, God delays are not delays, but in preparation, but for our profit that we may always pray and not faint. Para sa ikabubuti natin yun, para hindi tayo maghina. And the last one, bago tayo tayo, sabi ni Jesus, dapat manalangin lagi at huwag magsasawa. Hinahanda ng Diyos eh, hinahanda. Kaya nadidelay kasi, pinaplastar niya, mga Bisaya. Kung hindi mo ma-explican, i-plastar. Balang maintindihan mo. Pag nadidelay yung prayer natin, inaano na yun, ikinakamali niya. Inaayos niya, nilalagay niya ba yun ng proper at saka dedication. Ganun yun, kaya nagdidigay kaya huwag mo hindi. Inaano niya eh, kinakamata niya eh, nilalagay niya ang virus. Para pag dumating sa atin, masaya ang damdamin natin mga kapatid. But Jesus said, pray always and don't give up. Amen? Tumayo tayong lahat mga kapatid. At sama-sama natin itaas ang ating mga pangangailangan. Awitin natin ng Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hallelujah. Taas natin sa Panginoon, hawakan natin sa Kanya. Taas, bring it to the Lord, the desire of our hearts. Yes, Jesus. Hallelujah. And this is my desire to honor
Lord, have your ways in me. Panginoon, salamat po sa mga salita ninyo na nag-i-inspire sa aming tugon. Panginoon, challenge po kami, Panginoon, ng babaeng balo na ito na magpatuloy. Siya nga, Panginoon, hindi tumigil, hindi himinto, nagtiis, nagtiyaga hanggat sa siya ay makaranas ng tugon sa kanyang pangangailangan. Kayo lang po nakakaalam ng tama, mabuti, maganda para sa amin. Bigyan niyo po kami ng ganitong espiritu ng katatagan, Panginoon, dahil kayo po ang nakakaalam ng mga bagay na nararapat, mabuti, at nakakapagbigay ng kagalakan sa puso namin. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga dala, mga kahilingan, pati ang aming mga handog. I-bless niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po kasama ang aming trabaho, ang aming employer, pati po ang aming mga loved ones. Tinataas po namin sa inyo ang darating naming anibersaryo, Panginoon. Sa inyong pong mga kamay namin pinagkakatiwala at umaasa kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na sumasagot tumutugon ng mabuti para sa amin. Salamat, ito pong aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Tayo po'y mag-Psalm 91 bago tayo alay sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay magsalmo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya ang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinhanin ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka mandaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malagay na makpang. Sa kalinga niya ay natitiyak mo, ikaw ay ligtas. Ingatan niya di pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa mga bagay. Maging sa gagawin bigla ang puso pagsapit ng araw. Minsan pa mang darating na salot ng agad ng dilim. Di ka matatakot sa kasaman ng araw kung dumating. Kahit mabuhat sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasilat sa panahon, iyong mga masdan. Iyong masasama ay makikita mong pinawawasahan, sapagkat siya ay ang ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo ang kay mapahamak at walang daragan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang marami anghel silang susubaybay. Kahit saan ako ika'y magkaroon, siya ang iingatan. Sa kanilang palad ay tatayungan silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa utong matalas. Kahit ang tapakan mo ay maliot na has ng bagsik, di ka maano sa maserpente iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas sa kapag sa akin, at ingatan ko ang sinumang tao ako'y ikinalin. Pag sila'y umawag, maraming handakot na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at tumahilahil sa sangluluhan. Aking iligtas at ang bawat isa ay paralangan. Sila'y bibigyan ko at kagatiwalaan ng habang buhay, at nakatitiyak ng katapuin nila'y kaligtasan. Maaaring ibig ko ang langit at hindi ko matatapulan. Maaaring magpadala ko ng balang upang sanalain ang bayan ito. Maaaring malaganapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandaling ng bayan ito ang aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligdan mo ng kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang kainin ang kawasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.